And for the second time this season, maghaharap muli sa finale ang TNT Tropang Giga at Ginebra. This time, sa Commissioner's Cup ng taong 2025. Sa isa sa aking mga nakaraang video, tinutukoy ko na youth versus experience ang naging tema ng labanan sa dalawang semis. And obviously, nanaigang experience versus youth. At tuluyang nakalusot ang dalawang koponan sa maghaharap sa finals. Itong dalawang teams na to ay may kakaiba or may pagkakaiba ang style of play on most aspects. Ginebra is known for their juggernaut offense, samantalang ang TNT ay kilala sa nakakasakal nilang depensa. Umpisahan natin sa Ginebra. Sabi ko nga, they are known for their offense. It is mainly because they have a very talented roster. Mula sa front court hanggang back court, masasabi mo may bubuga talaga sila sa opensa. Madami kang pwedeng sabihing maganda sa team na to. Sa last semis nila against Northport, they are averaging 118 points per game on a 60% field goal at 44% clip sa 3-point area. Maganda naman kasi pinapakita ng kanilang point guard, especially RJ Abarientos. Si RJ ang masasabi kong primary na nag-orchestrate ng opensa nila and he averaged 7.2 assists nung nakaraang semis. Well, simula nang hindi na naglalaro si LA Tenorio, si RJ na ang pumalit sa posisyon niya. Remember noong mga championship run nila since 2016 sila LA at Scottie ang backcourt duo? Ngayon, ang backcourt duo naman ay si Scottie at RJ and it's doing wonders para sa kanila dahil nakadalawang finals na sila this season. And the more na nagkaka-experience si RJ sa mga playoff wars, mas tumataas ang window nila to get more championship. Isa pa, RJ complements their big men sa mga pick and roll, which give more opportunities sa mga lob passes or easy 2 points. Kapag nabantayan mo naman ang pick and roll, pwede kang tirahan ng mid-range ni RJ dahil napaka-shifty niya as floor general. RJ will have a big impact sa serye na ito. Sayang nga lang at hindi niya makakatapat si Jason Castro. But we'll see how we will fare sa buong serye. Ayaw ko na din masyado i-tackle si Justin Brownlee dahil we know what he can do sa finals. JB will definitely give you anything that you needed sa isang laro. Although he lost a little steps dahil hindi naman din siya bumabata. Kaya mo pa din asahan siya sa mga mabibigat na laro. Pero I think, ang may malaking magiging parte sa serye na ito ay si Troy Rosario. We know TNT have Ginebra's number sa mga nakaraan nilang banggaan. So having Troy Rosario to play sa finals is a must. Pero bakit it's a must na maglalaro siya? The 2 times na nagharap sa finals ang TNT at Ginebra, Rondae Hollis Jefferson was really a dominant force, both offense and defense. Kaya to slow him down, kakailanganin mo ang isang depensa ng Troy Rosario. At syempre para mabawasan na rin yung workload ni JP kasi alam naman natin na malaki ang naambag niya pagdating sa opensa. And finally, pag-usapan natin ang TNT Tropang Giga. Mga kahupis, TNT talaga is super solid pagdating sa kanilang depensa. They limit rain or shine semis to just an average of 91 points. Ang dapat nating pansinin is dapat kapag nalilimit ng TNT ang kabilang team na to 99 points below malaki ang chance nila na manalo. Ang tanging talo ng TNT sa serye against ROS was in Game 3, kung saan nakascore ang ROS ng 103 points. I thought nung nawala si Jason Castro sa Game 2 ng kanilang serye against ROS, akala ko titiklop na lang ang TNT. Lalo pat natalo sila ng Game 3. Pero mali ako. Tila hindi nila namimiss ang isang doubler sa Games 4 and 5. Bakit? Well, ang dahilan ng kanilang ever-prolific import na si Rondae Hollis Jefferson. Sabi ko noon sa isa ko pang video he covers all the weak points ng TNT, both offense and defense. Sa offense, nung nawala si Jason Castro, siya na ang naging orchestrator para sa tropa. And he makes the right decision para sa team niya. Sa depensa naman, alam niya dehado sila sa ilalim kay Dion Thompson, kaya siya ang nagsisilbing help defender. May napanood nga ako noong Game 5 na sinapala niya si Thompson na nagpaliyab palalo sa opensa ng TNT. Mabigat din ang naiambag ni Stingray noong Game 5 kasi parang ineffective siya sa buong serye until that series clinching, last game. Sa wakas at least in Game 5 bumalik yung nambatak na kilala natin na may medium range pull-up at 3-point shot. Walang hesitation at all, di ba? Para kasing the first 4 games ng series,
he needed to be Jason Castro at nagiging tentative siya sa mga tira niya. Kaya nawala yung confidence. Siguro sinabi ni RHJ o Coach Chot Reyes na i-leave ang point guard duties ni Jason dun sa kanilang import just to settle him down at laruin yung kanyang laro. Hindi natin alam pero for sure may sinabi ang TNT sa kanya para gumanda yung laro niya nung Game 5. Mga kahupis, wala naman bago sa laro nila Oftana and RR Pugoy. Magandang nilalaro nila recently and they blend well sa kanilang mga roles. Isama mo na dyan sila Kim Orin at Glenn Kubuntin. Yung magiging depensa nila against Justin Brownlee, pwedeng si Kubuntin, Oftana, at syempre si RR Pugoy. Pero last conference kasi si Pugoy ang number 1 local defender ni Justin Brownlee. So let's say kung effective pa din yon ngayong paparating na finals. Pero may few questions ako sa TNT come finals, no? Una, can they sustain their half-court game without Jason Castro? Sabi ko si RHJ ang nagko-cover niyan. But for how long? Mga kahupis, this is a series and the longer the series goes, the tougher it gets. Pwede mapagod at mabasa ng Hinebra ang flow ng offense ng TNT, lalo pa kung si RHJ lang ang tanging offense orchestrator nila. Kaya need pa din mag-step up ng mga ball handler nila gaya ni Stingray. At pangalawa, can they sustain their perimeter defense lalo pa at nabawasan na sila ng isang mahusay na guard, samantalang sa kabila bumalik naman ang dalawang perimeter wings nila na si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Napaka-exciting nitong series na ito. We will see how resilient TNT will be. And para sa Hinebra, excited ako to see how potent itong offense nila in full strength against an elite defense ng TNT. And of course, RHJ and JB, nagsara na ang JB versus Durham rivalry. And this time, itong TNT at Gin Import naman ang may namumuong rivalry. Sa mga dadaang panahon, for sure, pag-uusapan na naman ang greatest import and these two imports ay for sure makakasama sa listahan na yun. So, may prediction ba ako? I think wala. Dahil may kanya-kanyang strength ang bawat teams. Although dehado sa lineup ng TNT. Pero may something kasi sa kanila na nakakatakot. They are a perfect match lagi sa Hinebra. Maybe because they beat them twice na sa finals and somewhat holds that psychological advantage over them. At galing sila sa isang serye na tinalo ang isang formidable opponent na ROS. Hindi gaya nung sa Hinebra na alam naman natin na nilang paso lang nila yung Northport. Also, nandyan din si Troy Rosario na for sure gustong talunin ng TNT. Alam natin na hindi man sabihin ni Troy there is somewhat or maybe an animosity against them. So let's see mga kahupis.